kasamaan ay natapos. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pag-uwi ni Jesus, kasama ang kanyang mga alagad, muling nagkatipon ang napakaraming tao, ano pat hindi man lamang makuhang kumain ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Nang mabalitaan ito ng kanyang mga kasambahay, sila'y pumaroon upang kaunin siya, sapagkat ang sabi ng mga tao, nasisiraan siya ng bait. Sinabi naman ng mga eskribang dumating mula sa Jerusalem, inaalihan siya ni Beelzebul, ang prinsipe ng mga demonyo. Ito ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Kaya't pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila ang ilang talinghaga. Paanong mangyayaring palayasin ni Satanas si Satanas? Kapag naglaban-laban ang nasasakupan ng isang kaharian, hindi mananatili ang kahariang iyon. At kapag naglaban-laban ng magkakasambahay, hindi mananatili ang sambahayang iyon. Gayon din naman kapag naghimagsik si Satanas laban sa kanyang sarili, at naglaban-laban ng kanyang nasasakupan, hindi magtatagal at darating ang kanyang wakas. Walang makapapasok sa bahay ng isang taong malakas at makaagaw ng kanyang ari-arian, malibang gapusin muna niya ang taong iyon. Saka pa lamang niya malolooban ang bahay na iyon. Tandaan ninyo ito. Maaring ipatawad sa mga taong lahat ng kasalanan at panlalait nila sa Diyos. Ngunit ang sino mang lumait sa Espiritu Santo ay hindi mapapatawad. Ang kanyang kasalanan ay hindi mapapawi kailanman. Sinabi ito ni Jesus sapagkat ang sabi ng ilan, inaalihan siya ng masamang espiritu. Dumating ang ina at mga kapatid ni Jesus. Sila'y nasa labas ng bahay at ipinatawag siya. Noon may maraming taong nakaupo sa palibot ni Jesus at may nagsabi sa kanya, nariyan po sa labas ang inyong ina at mga kapatid. Ipinatatawag kayo. Sino ang aking ina at mga kapatid? Ani Jesus. Tumingin siya sa mga nakaupo at sa palibot niya at nagwika, ito ang aking ina at mga kapatid. Sapagkat ang sino mang tumatalimak sa kalooban ng Diyos ay siya kong ina at mga kapatid. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati nga po ang katabi ng magandang umaga. At palakpakan po natin ang mahal na pong Jesus Nazareno. Mga kapatid, naniniwala naman po ako na ang lahat ng nasa loob ng simbahan na ito ay mabuting tao. Bakit parang kayo ang ayaw maniwala? Huh? Tingnan nga ninyo yung katabi ninyo. Mukha ba siyang mabuting tao? No. Mga kapatid, alam natin na ang lahat ng nilikha ng Diyos mabuti at maganda. Kaya nga, di ba, sa kada araw na lumikha ang Diyos, ano yung sinasabi sa ating Biblia? Na ang lahat ng nilikha ng Diyos mabuti at maganda. Kaya nga nung nilikha ng Diyos ang tao, likas sa tao ang pagiging mabuti. Dahil nilikha tayo
bilang kawangis ng Diyos. At bilang kawangis ng Diyos, pinagkalooban tayo ng Diyos ng kalayaan. Kaya nga ang bawat isa sa atin malaya. Ang bawat isa sa atin may kalayaan sa ating buhay. At yun yung isang bagay na tunay na ginagalang ng Diyos. Pero mga kapatid, tandaan natin na ang kalayaan ay hindi lamang pagpili sa mga kagustuhan natin sa ating buhay. Madalas kasi yan ang lagi nating nirarason. Malaya ako, kaya dapat kong sundin kung ano ang gusto ko. Malaya naman ako Dapat lahat ng gusto ko makukuha ko. Lahat ng mithiin ko makukuha ko dahil malaya ako. Pero tandaan natin mga kapatid, na ang kalayaan ay hindi lamang pagsunod sa kagustuhan natin. Bagkus ang kalayaan ay laging nakaugat sa Diyos. At kung ang kalayaan natin ay laging nakaugat sa Diyos, nangangahulugan po mga kapatid, na ang pagpili na ginagawa natin upang ipahayag ang ating kalayaan, dapat nagmumula sa kabutihan. Ang kalayaan ay hindi pagpili sa kung ano lamang ang kagustuhan natin, kundi ang kalayaan nakaugnay sa kagustuhan ng Diyos. At kung ito ay nakaugnay sa kagustuhan ng Diyos, nangangahulugan mga kapatid, na ang tunay na paraan ng pagpapakita ng kalayaan ay ang pagpili sa mabuti at tama. Kaya mga kapatid, ang tunay na kalayaan ay hindi paggawa ng masama. Ang tunay na kalayaan ay hindi pagpanig sa masama. Ang tunay na kalayaan ay hindi pagpanig sa kung ano ang laman at bugso ng ating mga puso. Bagkus ang tunay na kalayaan nakaugnay sa kabutihan ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, sa buhay natin, tandaan natin na ang bawat isa sa atin may taglay na kabutihan. At kung meron tayong taglay na kabutihan, nangangahulugan na nawa ang ating kalayaan may pahayag natin sa pagpili ng mabuti. Ang ating kalayaan, magampanan natin sa pagpili kung ano ang tama. Ang ating kalayaan, magampanan natin sa pagpili natin sa Diyos. Mga kapatid, ang bawat isa sa atin magkasala. Ang bawat isa sa atin na merong kahinaan, ang bawat isa sa atin na merong limitasyon, pero ang bawat isa sa atin ay nilikha ng Diyos. At kung ang bawat isa sa atin ay nilikha ng Diyos, nangangahulugan na may taglay kang kabutihan. Kaya mga kapatid, sa araw na ito, pwede mong sabihin sa iyong sarili, mabuti ako dahil nilikha ako ng Diyos. At sa kabutihan ng Diyos, ang bawat isa sa atin may kalayaang pumili. Pero tandaan natin, ang bawat isa sa atin dapat nakaugat sa kabutihan. Dapat nakaugnay sa Diyos. At kung ito ay nakaugnay sa Diyos, ang bawat pagpili dapat mabuti. Ang bawat pagpili tama. Pangalawang bagay, magandang tanungin din ng ating mga sarili, bakit ba ako gumagawa ng mabuti? Nasubukan nyo na po bang tanungin yun sa iyong sarili? Bakit ba kailangan kong magpakabuti? Bakit ba kailangan kong gumawa ng mabuti? Merong mga tao na nagsasabi, Father, wala naman akong ginagawang masama.
Pwede na yun. Okay na yun. Wala naman akong inaapakang tao eh. Pwede na yun. Sapat na yun. Pero tandaan natin bilang mga Kristiyano at Katoliko, hindi sapat na wala tayong ginagawang masama. Dahil ang hamon sa atin bilang Kristiyano at Katoliko ay gumawa ng mabuti. At bakit tayo gumagawa ng mabuti? Dahil tayo ay sumusunod sa utos ng Diyos. Tayo ay sumusunod sa kagustuhan ng Diyos. Na ang bawat taong kanyang nilalang ay taong gumagawa ng tama at mabuti. We were born here on earth to be good and to do good. Kaya nga, ang taong nilikha ng Diyos na kanyang kawangis, panawagan sa ating magpakabuti at gumawa ng mabuti. Pero magandang tanungin sa atin, bakit ba tayo nagpapakabuti? Bakit ba tayo gumagawa ng kabutihan? Dahil merong mga tao na gumagawa ng mabuti dahil naghihintay ng papuri. Tama po ba? May mga taong ganyan. Lahat na lamang ng kanilang mga mabubuting ginagawa, nakapost sa social media. Magbibigay lang ng limos, kailangan pang i-post. Magbibigay lamang ng ayuda, kailangan pa i-broadcast. Bakit? Gusto sa tingin ng tao, mabait sila, mabuti sila. Pero ano yung intensyon natin sa pagpapakabuti? Kung ang intensyon lang natin sa pagpapakabuti ay para papurihan ng iba, hindi po yan pagpapakabuti. Ang tawag po dyan, pakitang tao. Kung ang tao ay nilikha ng Diyos sa kabutihan, dapat gumagawa ka ng pagpapakabuti dahil ikaw ay nilikha ng Diyos. Pero kung gusto mong palakpakan ka lang, kaya nga tinawag na pakitang tao. Dahil hindi yun tunay na pagpapakatao. Kaya nga si Jesus sa ating ebanghelyo, mapapansin natin, tinutuligsa siya. Pinagbintangan siya, nakaanib ni Beelzebul na prinsipe ng demonyo. Pero napigilan ba si Jesus na gumawa ng mabuti? Hindi. Dahil alam niya na ang kanyang pagpapakabuti ay hindi lamang para siya ay papurihan ng tao, kundi sa kanyang pagpapakabuti, ito ay nagbibigay papuri sa Diyos. Mga kapatid, sa mga oras na tayo ay gumagawa ng tama at mabuti, huwag nating hintayin na papurihan tayo ng tao. Bagkus sa mga oras na tayo ay gumagawa ng mabuti, ito din ang mga oras at pagkakataon na tayo ay nagbibigay papuri sa Diyos. Hindi tayo ang dapat papurihan, kundi dapat ang mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya mga kapatid, sa araw na ito, pinapaalalahanan po tayo ng ating mga pagbasa na ang bawat isa sa atin ay tunay na nakaugnay kay Jesus. At kung tayong lahat ay nakaugnay kay Jesus, dapat tayo ay tumatalima sa kalooban ng Diyos. At kung tayo ay tumatalima sa kalooban ng Diyos, dalawang bagay, piliin natin ang Diyos. At sa pagpili natin sa Diyos, tayo ay tunay na nagiging malaya. At sa ating pagiging malaya, pinapaalalahanan tayo na ang bawat isa sa atin ay tunay na nakaugnay kay Jesus. Kaya mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa para sa araw na ito, yan po ang ating ipanalangin. Yan po ang ating ipagdasal. Mabuti tayo dahil tayo ay nilikha ng Diyos. At sa ating kabutihan, dapat hindi tayo ang papurihan, kundi ang ating pagpapakabuti
ay tunay na pagbibigay ng papuri sa Diyos. Ang ating pagpapakabuti ay tunay na pagbibigay ng papuri sa mahal na pong Jesus Nazareno. Amen.